Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Ang pag-amin niya. Inamin niya ho at ramdam niya na siya ho ay baliw. Inamin niya na siya ay wala sa tamang pag-iisip. Mga kaibigan, dahil Ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay natuluyan na ho ito. Mga kaibigan, latest update tungkol dito kay VP Sara Duterte. Patuloy ang pambubudol at siyempre, ito ang mas matindi. Ramdam niya na ho na siya ay baliw. Ramdam niya na ho ang kanyang diretsahang inamin. Ay nako, ay kahit hindi mo aminin, VP Sara Duterte, ikaw ay talagang base sa iyong galawan. Ay wala ka ng tama sa pag-iisip eh. At yung sinasabi mo na nararamdaman mo na ikaw ay baliw dahil tinatawag ka ng taong bayan na baliw. Kahit hindi ka tawagin baliw, ay pangita naman sa iyo na iyong galawan. Hindi o galawan ng matino na vice presidente. Ang galaw mo, ang pinapakita mo, ang mga pananalita mo, Sara Duterte. Datapwat ang taong bayan ay nananawagan ho na kasuhan ito, impeachment, at marami pang iba. Maraming ground ho nito eh. Maraming batayan upang mapatalsik sa pisto. Maraming batayan para kasuhan at marami na pong batayan din na ito ay wala ng karapatan na manungkulan bilang isang vice presidente. Ay wala ho tayong magagawa. Mga kaibigan, kung yan ang ating mga public opinion, dahil nagbabase po tayo sa kanyang mga galawan. Heto, huwag niyo pong kaligtaan panoorin, mga mahal kong taga-subaybay, dahil dito ay ang sabi nga niya, ang sabi ni VP Sara Duterte, siya daw po ay isang baliw, isang taong wala sa tamang pag-iisip, dahil yan ang tawag ng taong bayan sa kanya. Ito po, samahan niyo po ako, mga mahal kong taga-subaybay, ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran ayan na, panay at na, mga kaibigan. Yan po si VP Sara Duterte, ang kanyang live na press conference kagabi ho by Zoom, na doon sa Nilangaw na rally ay nagsalita po siya. At yan po ang kanyang mga panawagan, yan ang kanyang mga punto de vista at katuwiran ho ng isang baliw na tao din, mga mahal kong taga-subaybay. Yan ho, mga kaibigan, siya po yan kagabi sa press conference live by Zoom, ay ibabahagi ko po sa inyo. Napakarami nyo pong matutuklasan dito, kaya huwag nyo pong kaligtaan, samahan nyo akong panoorin. peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman.
Sabi niya, mga kababayan, nararamdaman daw niya ni BP Sara Duterte kung ano ang nararamdaman nating taong bayan. Pepera ang kanyang tagasunod dito sa aking sasabihin. Ang nararamdaman namin BP Sara Duterte kasama itong aking mga mahal na taga-subaybay ay bumaba ka na sa pisto dahil wala ka sa tamang galawan para magsilbi ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas. Ang sabi mo ay kailangan ng kapayapaan, tahimik. Ikaw ang gugulo Huwag mo kaming gaguhin BP Sara Duterte. Yung mga sinasabi mo ay dapat sarili mo ang pagsabihan, hindi ang ibang gusto mong ipunto. Magsalamin ka muna, humarap ka sa salamin. Sara Duterte, kung yun sinasabi mo, ay analyze mo, sa bagay, wala ka na sa katinuan, kaya yan ang nasasabi mo. Nako, ito pa. Sinubukan ko na magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Anak ng katakot-takot, trabaho, edukasyon, patuloy talaga ang pambubudol mo? Mapayapang pamumuhay? Anong mapayapa? Ikaw nga nang gugulo. Trabaho? Saan ka nagtatrabaho? Sara. Nako. Ang akala ko siguro nito, nasa kanya lahat ang simpatiya ng taong bayan. Tingnan niyo kung mananalita. Karapatan namin na magbigay ng anumang public opinion sa Duterte. Dahil ikaw ay binuto ng taong bayan na dapat ang supli mo sa amin ay magsilbi ng tunay at tapat, hindi magnakaw ng anumang pera nang galing sa buwis. Hindi mo nga maipaliwanag Kaya hindi mo maipaliwanag ay winaldas mo o tinago mo kung saan mo tinago para nakawin mo. Yan ang binibigay ng anumang public opinion, karamihan ng taong bayan. Tapos dito sinasabi mo, nagmamalinis ka, binabaliktad mo ang mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno ng tunay at tapat, ay ngayon ay binabaliktad mo na masama sila, bagkus ikaw ang hero. Paano ka magiging hero? Paano ka magtatrabaho ng tunay at tapat? Tinatanong ka kung saan mo ginastos ang pera ng taong bayan, ay nagagalit ka pa. Tapos iyan, anong ginagawa mo diyang kaguluhan? Puro drama! Kasabwat si Bato. Maraming kasabwat nito Bongo! Yung mga nandiyan kasabwat yan sa mga drama. Nako, saka po natin talakayin ito. Dahil may nakuha po tayong impormasyon kung sino ang tunay na mga kasabwat na politiko nito na matataas na opisyal sa pagiging scripted na drama na ginagawang payak-iyak ko. Kasama ang kanyang kasabwat na itong si Atty. Lopez. Ito pa. Pero, anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education? Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya? Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa PICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Nakikita namin ang kalokohan mo. Anong mga ebidensya, resibo binibigay mo? Talagang malakas ang tama nito. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test,
Kahit anong pang test yan, gagawin ko yan. Ayun mga kaibigan, maliwanag naman po ang pag-amin niya. Inamin niya ho at ramdam niya na siya ho ay baliw. Inamin niya na siya ay wala sa tamang pag-iisip. Mga kaibigan, dahil ramdam niya na yan ang tawag sa kanya ng taong bayan. Isang baliw, isang tamang wala sa tamang pag-iisip. Kaya nako ho, mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag po ang pag-amin niya dyan. Kung nasabi ko man ho, na inamin niya na siya ay baliw, na inamin niya na siya ay wala sa tamang pag-iisip, ang gusto ko pong ipunto doon, kay alam niya na, naramdam niya na siya ay baliw at wala sa tamang pag-iisip dahil yan ang tawag sa kanya ng taong bayan. According ho, dito kay Sara Duterte, tinatawag daw siyang baliw eh. Tinatawag daw siyang wala sa tamang pag-iisip. Nako po, any reaction dito po sa ating tinalakay. Kayo po ba ay naniniwala dito na itong si Sara Duterte ay isang baliw na at wala sa tamang pag-iisip? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Pakisupport po ang aking second YouTube channel. Nandiyan po sa comment section ng link. I-click nyo lang po. At syempre, itong aking main YouTube channel. Huwag pong kalimutan i-subscribe. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like. Huwag pong kalimutan kapag nagustuhan nyo po ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.